Naubos na po ba ang inyong 18 months advance pension? Pero matagal pa bago bumalik ang inyong regular monthly pension? At paano kung ang perang akala ninyo ay sapat na para sa matagal na panahon, ay unti-unti na palang nauubos habang wala pa ring pumapasok na buwan ng pension? Mga lolo at lola, ito po ang isa sa pinakamalaking pagkakamali na sinasabi ngayon ng ilang retirees matapos nilang kunin ang kanilang 18 months advance pension sa SSS. Sa umpisa, masaya po ang marami dahil malaking halaga agad ang kanilang natanggap. Pero habang lumilipas ang mga buwan, sa kanila unti-unting nararamdaman kung gaano kahirap ang paghihintay bago bumalik ang regular monthly pension. At dito po nagsisimula ang matinding pag-aalala ng marami. Naubos na ang pera. Matagal pa bago bumalik ang pensyon. Paano na ang gamot? Paano ang pang-araw-araw na gastos? At habang dumarami ang retirees na nagtatanong tungkol dito, mas lalo ring maraming future pensioners ang gustong maintindihan kung tama bang kunin ang 18 months advance pension o hindi. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa Senior Savers Filipino. Narito na naman po tayo para sa isa na namang mahalagang update na dapat malaman ng ating mga seniors, retirees at future pensioners. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung kailan talaga nagsisimula ang regular monthly pension pagkatapos kumuha ng 18 months advance pension. Bakit may ilang retirees na nagsisisi pagkatapos ito'y kunin? At ano ang pinakamahalagang dapat pag-isipan bago magdesisyon tungkol dito? At mahalagang panoorin ninyo ito hanggang dulo dahil may ilang retirees na nagsasabing sana ay mas naintindihan nila ito bago sila nagdesisyon. Ngayon, himayin po natin kung paano nga ba ito gumagana. Kapag nag-apply po kayo ng retirement pension sa SSS, may option kayong pumili kung gusto ninyong kunin ng 18 months advance pension o diretso na lamang sa regular monthly pension. Kapag pinili ninyo ang 18 months advance pension, ibibigay sa inyo ni SSS ng mas maaga ang equivalent ng 18 months pension bilang lump sum amount. At dito po na-excite ang marami dahil sa unang tingin parang napakalaking tulong nito. Isipin po ninyo, malaking halaga agad ang matatanggap ninyo sa isang bagsakan. At para sa ilang retirees, malaking ginhawa nga naman iyon, lalo na kung may plano silang negosyo, bahay, pagpapagamot o pambayad ng utang. Pero narito po ang bahagi na maraming retirees ang hindi agad lubos na naiintindihan. Kapag kinuha ninyo ang 18 months advance pension, hinihintay muna ninyong matapos ang buong 18 months period bago magsimula ulit ang inyong regular monthly pension. Ibig sabihin po, habang ginagamit ninyo ang lump sum amount na iyon, wala muna kayong regular buwanang pensyon na pumapasok. At dito po nagsisimulang mahirapan ng ilan. Dahil may mga retirees na noong una ay pakiramdam nila ay sapat na sapat ang perang kanilang natanggap. Pero habang tumatagal, unti-unti pala itong nauubos dahil sa maintenance medicines, pagkain, bills, tulong sa pamilya, at iba pang gastusin araw-araw. At bago nila mamalayan, naghihintay pa rin sila habang wala pang bumabalik na regular monthly pension. At dito po nagsisimula ang pagsisisi ng ilan. May ilang retirees pa nga pong nagsasabing sana ay hindi na lamang sila kumuha ng 18 months advanced pension dahil mahihirapan silang i-budget ang pera habang naghihintay. Pero mayroon din naman po retirees na nagsasabing malaking tulong ito sa kanila, lalo na po yung may malinaw na plano kung paano palalaguin o gagamitin ng maayos ang pera. At dito po mahalagang maintindihan na hindi pare-pareho ang sitwasyon ng bawat retiree. May ilang seniors na napakahusay mag-budget ng pera. May ilan pong ginagamit ito para sa maliit na negosyo, paupahan, tindahan, o iba pang paraan para magkaroon pa rin ng income habang hinihintay ang pagbabalik ng monthly pension. Pero mayroon din pong retirees na aminadong mabilis nilang nagastos ang malaking halaga. At dito po pumapasok ang pinakamahalagang tanong.
Handa ba talaga kayong maghintay ng matagal bago bumalik ang regular monthly pension? Dahil maraming retirees ang sa umpisa lamang excited sa malaking pera, pero hindi agad maiisip ang matagal na paghintay pagkatapos. At habang tumatagal ang mga buwan na walang pumapasok na pension, mas lalo pong nararamdaman ng ilan ang hirap sa budget. Lalo na ngayon na napakataas ng presyo ng gamot, pagkain, kuryente, tubig, at iba pang pang-araw-araw na gastusin. At para sa maraming seniors, napakahirap ng sitwasyong iyon. Kaya bago po magdesisyon tungkol sa 18 months advanced pension, mahalagang tanungin ninyo muna ang inyong sarili. May malinaw ba akong plano sa perang matatanggap ko? May sapat ba akong emergency fund? May iba pa ba akong pagkukunan ng pera habang naghihintay? O baka naman mabilis lang itong mauubos kapag walang maayos na budget? At dito po nagiging mahalaga ang tamang financial planning. Dahil minsan, ang malaking perang natatanggap agad ay mabilis ding nawawala kapag walang naayos na plano. At narito pa po ang isang bagay na hindi agad naiintindihan ng ilan. Kapag napili na ninyo ang option sa application process, hindi na ito basta-bastang nababago pagkatapos ma-approve. Kaya habang nag-a-apply pa lamang, mahalagang pag-isipan na agad itong mabuti. At dito po, may ilang retirees na nagsasabing sana ay mas naipaliwanag ito ng mabuti bago sila pumili. Dahil sa umpisa, ang maiisip lamang ng marami ay ang malaking perang natatanggap agad. Pero hindi agad naiisip ang mahabang panahon na walang regular monthly pension. At bago po tayo magpatuloy, nais din naming ipaalam na may ilang useful products para sa seniors na inilagay naming sa description at pinned comment ng video na ito. Kasama po rito ang medicine organizer para hindi makalimutan ng maintenance medicines, automatic blood pressure monitor para madaling ma-check ang blood pressure sa bahay, portable emergency flashlight para sa brownout at emergency situations, anti-slip comfort sleepers para sa mas ligtas na paglalakad, foldable walking cane para sa dagdag suporta habang naglalakad, rechargeable mini fan para makatulong sa init ng panahon, at orthopedic back support pillow para sa pananakit ng likod habang nagpapahinga. Pinili po namin ang mga ito dahil alam nating maraming seniors ang naghahanap ng praktikal at kapaki-pakinabang na gamit para sa araw-araw. Kung nais po ninyong tignan ang mga ito, maaari lamang po i-check ang link sa description o pin comment. At kung hindi po kayo sanay sa online shopping, maaari po kayong magpatulong sa inyong anak, apo o helper. Ngayon naman, pag-usapan natin kung kailan nagsisimula ulit ang regular monthly pension. Kapag natapos na po ang buong 18 months period, saka pa lamang magsisimulang bumalik ang inyong regular monthly pension sa susunod na buwan o tinatawag ng ilan na 19th month. At dito po nagugulat ang ilang retirees dahil noong una ay hindi nila akalaing ganun pala katagal ang paghihintay. May ilang pong retirees na nagsasabing noong una ay kampante sila dahil may malaking pera pa sila. Pero habang tumatagal, sa kanila naramdaman ang hirap kapag paubos na ang pera habang wala pa rin pumapasok na regular pension. Kaya napakahalaga pong maintindihan ito bago magdesisyon dahil hindi lahat ng retirees ay pare-pareho ng sitwasyon. May ilang pong may negosyo o may ibang pinagkukunan ng income. Pero mayroon din seniors na pensyon lamang talaga ang inaasahan buwan-buwan. At para sa mga pensyon lang ang pangunahing source of income, napakahalaga ng maingat na pagdedesisyon dahil ang maling paghawak ng malaking pera ay maaaring magdulot ng matinding problema sa mga susunod na buwan. At dito po pumapasok ang kahalagahan ng pagiging handa sa retirement. Hindi lamang po tungkol sa pagtanggap ng malaking pera ang retirement. Ito rin ay tungkol sa tamang pagbabudget, pagpaplano, at pag-iisip para sa pangmatagalang pangangailangan. At habang tumatanda tayo, mas lalo ring tumataas ang gastos sa gamot, check-up, maintenance, at iba pang health needs. Kaya mahalagang siguraduhin na hindi tayo mauubusan habang naghihintay sa pagbabalik ng regular monthly pension. At bago po tayo magtapos,
Gusto naming marinig ang inyong experience. Kayo po ba ay kumuha ng 18 months advance pension? Nakatulong po ba ito sa inyo o nagsisi rin po kayo pagkatapos? I-comment po ninyo sa baba dahil binabasa namin ang lahat ng comments at sinisikap naming sagutin kayo. At malaking tulong din po sa ibang future retirees kapag ibinabahagi ninyo ang inyong tunay na karanasan. Dahil minsan, mas natututo ang ibang seniors mula sa experience ng kapwa retirees. At kung may kakilala po kayong malapit ng mag-retire, maaari rin po ninyong i-share ang video na ito para mas maintindihan nila ang dapat pag-isipan bago pumili ng 18 months advance pension. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Senior Savers Filipino. Kung nakatulong po ang video na ito, huwag po ninyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin din po ang bell icon para lagi kayong updated sa ating mga susunod na mahahalagang balita at updates para sa seniors at pensioners. Maaari rin po ninyong panoorin ang iba pa nating mga videos dito sa ating channel para hindi po ninyo ma-miss ang iba pang importanteng impormasyon para sa retirement at pension. Ingat po kayo palagi at dalangin po namin ang inyong mabuting kalusugan at mahabang buhay. Magandang araw po sa inyong lahat.